Hello everyone! Good day po sa inyo lahat. So, for today's video guys, i-share ko po sa inyo yung aking experience dito sa St. Luke's Medical Center para sa ating fiancé visa. So, yung schedule ko po guys is October 18, 7 in the morning. So, kahit hindi pa po ako nag-case ready guys, nag-decide na po akong kumuha ng slot for the medical kasi napakakaba dahil nga sa mga maraming na-sputum, ganito, ganyan. So, na-stress ako guys. So, I decided na magpa-medical na ako although hindi pa ako nag-case ready. Pero in-estimate ko na kasi meron naman akong Manila case number. Tinansya ko siya na tama lang pagka-medical ko is magki-case ready siya. So, ang medical ko is October 18. Tapos, nag-case ready ako guys October 16. So, sakto lang guys. So, ito yung naging experience ko sa aking medical sa St. Luke's. Umalis kami dito sa pinagstayhan namin ng exactly 6 in the morning. Tapos, naglakad kami. Medyo walking distance lang siya dito, guys. Dumating kami doon mga 6:15 or 6:20 in the morning. Pagdating namin is meron ng marami nakapila sa labas. So, sabi namin, ala, meron pa palang mas nauna sa amin. So, I think 7 yung pinakaunang schedule sa medical. So, yung nasa labas pala po ay yung mga na-spotong. So, dumiretso na kami doon sa may guard. Tapos, sinabi namin na for K1 medical kami. So, ayun, hinanap sa amin yung email verification or confirmation. Tapos, passport, tininan lang. Tapos, sabi niya, sige ma'am, proceed kayo doon sa may kanan. Tapos, akyat kayo sa may hagdanan. So, ayun, nag-proceed na kami doon. Pag-akyat namin doon sa may hagdanan, diretso na doon sa may photo room. So, doon guys, pinigay namin yung papers namin. And then, pinicturean kami. After the picture, may tinanong lang yung pangalan ko, birth date ko. Tapos, may nilagay silang parang color sticker. May K1, tapos yung number mo. And then, after paglabas nyo po doon sa may photo room, meron isang medical St. Luke's staff sa pinakagilid talaga ng pintuan. Dito double check ulit yung papers nyo kung kompleto ba. Tapos, sunod-sunod nyo yung i-check yung papers nyo. Tapos, parang i-double check. Tapos, after nun, punta na kami doon sa may counter. Parang biometrics na yun. Tapos, i-check ulit yung paper mo. Tapos, nung tinawag yung pangalan ko, guys, binigay ko yung papers ko, tapos yung passport ko. Tapos, may tinanong sa akin, sino yung nag-petition sa iyo? Ano yung address niya sa US? At ano yung phone number niya? Ngayon, yung person, guys, nakalimutan yung contact number ni fiancé. Well, nagtingin pa ako sa cellphone, buti lang okay lang yun ng in-charge doon. And then, after that, tinanong ako kung meron na daw po ba akong interview appointment. Sabi ko, bayad ko lang kahapon, tapos baka ngayon, pag nag-okay na, nag-appear na siya doon sa magbubuk na ako ng interview. Sabi niya, ma'am, yung interview is valid only for 6 months, kaya kailangan mong magsulat ng waiver. So sa waiver, guys, meron na po silang sample na letter doon. Gayahin mo lang, tapos meron na rin yung reason. Yung nilagay ko na reason is no available interview appointment. So, after nun, guys, sabi ng in-charge doon, proceed ka na sa 3rd floor. So, doon sa 3rd floor, guys, ang pinaka-kaba sa lahat is yung x-ray na, guys. So, yun ang x-ray, guys. Sumasok na kami diretso doon. Pero hindi pa masyadong maraming tao. After ng x-ray, well, nagkubad lang kami ng bra, tapos nag-lab gown. Tapos, ayun, mabilis lang ang x-ray, guys. Medyo ando na yung ito na yun, ito na talaga yun. So, after ng x-ray, proceed na kami sa 4th floor. Doon sa 4th floor is yung blood test. Blood test. Pagkatapos ng blood test, proceed ka na sa 5th floor. So, doon sa 5th floor is yung blood pressure, tapos yung eyesight mo, check kung mas malinaw yung paningin. Pero yung sa akin, guys, nakalimutan kong dalhin yung aking eyeglass. So, ang ginawa ko, nanghiram ako sa kasama ko kasi medyo fit doon sa mata ko. Kahit na nagka-eyeglass ako, guys, pinatanggal pa rin niya kung meron ba akong makita. Tapos, cover mo yung right side mo.
may eyeglass or walang eyeglass. Ganun lang. And then after na, check mo yung blood pressure nyo, tapos physical test. Yun yung pahubarin kayo, naka-brat panty lang. So, doon tatanungin nyo kung meron ba kayong operation. Ayun, natanong sa akin kung ilan yung tattoo ko, kasi meron akong tattoo. Sabi ko, 2 tattoo ko, meron akong operation, appendicitis. Tapos kung, marami siyang tanong guys, pero yung ginawa lang niya is pinahiga niya ako. Chinek niya yung heartbeat ko, tapos sinilip niya yung operation ko, and then pinatagilid lang niya ako. And then yun na. After nun, may nag-announce, habang andun ako sa 5th floor, may nag-announce na balik daw po kami sa 3rd floor for x-ray. Kinabahan ako guys. Sobrang kaba ko, bakit pinabalik kami doon sa 3rd floor? Yun pala is, hindi namin alam kung bakit bumalik kami doon ng x-ray. Yung first x-ray namin is nakatalikod kami. Ngayon, yung second x-ray namin is nakaharap na kami guys. Oo. So, parang, hindi naman lang ako yung tinawag, marami kaming tinawag doon sa second x-ray. So, after ng second x-ray is, doon na sa releasing kung pass ka ba or failed. Mabilis lang po ito guys. Pagdating ko doon guys, sa baba, sa first floor or ground floor, ay second floor ata yung releasing. Doon sa may, ayun, sinubmit ko lang doon. Tapos medyo matagal-tagal yung antay ko guys. And then nung tinawag na ako, ayun, sabi ng nasa doon, in charge doon sa isa counter, sabi niya, balik ka bukas ng 8 in the morning for your second medical. Hindi pa sinabi kung immunization ba siya or sputum ka. So, nung matanggap ko yung paper, parang lutang ako guys, lutang moment ako. So, that time, yun na nga, hindi pa ako naging masaya. Kasi sabi ko, maging masaya na ba ako nito kung sputum ba ito or pass. So, balik ako kinabukasan ng 8 in the morning. So, kinabukasan October 19. So, wala pang 7:30, pinapasok na kami doon. And then, diretso na kami sa immunization. So, yung immunization guys is 2 turok dito, tapos isa dito. After niyan, sabi niya, okay ma'am, you can proceed doon sa first floor for the releasing. Ganun lang kadali guys yung second day ng aking medical. Tapos nakuha ko na agad yung aking CD at saka yung brown envelope na kailangan kong dalhin doon sa interview ko guys. So sa lahat po ng mga medical, pray lang po talaga tayo na maging okay yung smooth ng ating medical guys. Although meron talaga may sputum at meron din ng pass. Normal po yun, wag po kayong masyadong may stress. So, yun lang po yung naging experience ko sa aking K1 visa medical dito sa St. Luke's. So, sana po ay dasal lang po kayo and then make sure po na healthy kayo. Preparation po talaga. Magpahinga po ng madami. So, that's all for this video. Sana nakatulong and nagkaroon kayo ng idea. Thank you for watching and follow for more videos. Bye!